Nung nalaman ko yun, parang talagang sobrang kinabahan ako kasi nga, bakit naman may ganun? Bakit ako nagkaganon? Ba't ako nagkaroon ng ganun? Hi guys! It's Mommy Miki. For today's video, I would like to share with you one of the scary part of my pregnancy journey. Alam kong may mga mommies na relate sa akin. And syempre sa mga soon-to-be mommies na pwedeng maka-experience nitong pag-uusapan natin, which is the subchorionic hemorrhage. Okay, so nalaman kong pregnant ako. Si baby is 4 weeks pa lang siya noon. Nag-online appointment ako ng check-up dun sa OB ko. Yung first na OB na gusto ko. Sabi niya transvaginal ultrasound ako after 2 weeks. Nalaman namin na 6 weeks and 5 days siya nung time na yon si baby. Alam niyo ba, sobrang kabado. Kasi nga, marami akong nakikita or nababasa sa mga groups na wala pang nakikita embryo or yung sac during those weeks. Kasi medyo early pa. Pero pagbalik nila, meron naman ng baby. Pero nung sa check-up ko naman, sa ultrasound ko, andun na si baby, may heartbeat na rin siya. Pero ang sabi nung parang obisono doon na slow pa yung heartbeat ni baby. And then after nun, hindi naman niya nasabi na may pagdurugo doon sa aking matres. Pero kasi nakita ko na lang, nung binigay na sa akin yung result, yun nga, binasa ko, medyo na kabado ko nung time na yun. Kasi nga, ano na naman tong subchorionic hemorrhage na to, Diyos ko. Nung nalaman ko yun, parang talagang sobrang kinabahan ako kasi nga, bakit naman may ganun? Bakit ako nagkaganon? Ba't ako nagkaroon ng ganun? Kasi alam nyo, yung first pregnancy ko, meron naman akong ovarian cyst. Na-share ko din dito yan sa YouTube. And grabe, tapos ito namang second pregnancy ko, meron naman akong subchorionic hemorrhage. Iniisip ko talaga siya, tapos nag-research ako, bakit anong meron, bakit nagkakaroon ng ganun. So medyo common siya during pregnancy. Iniisip ko nga kung normal ba to, pero yes, normal siya. Pero kailangan talaga ng pag-iingat. Once na nalaman mo na meron kang ganun, kailangan na mapacheck mo talaga siya sa OB. Yung second OB na ni-refer sa akin ng friend ko. So, nakita niya na may subchorionic hemorrhage ako. Pinainom niya ako ng pampakapit for 3 weeks. For 3 weeks. Tapos, uulitin ulit yung ultrasound para ma-check kung lumiit ba yung hemorrhage mo. Ang number 1 na dapat mong iwasan ay ang stress. Bawal na bawal yung stress sa mga buntis. Hindi lang sa may mga subchorionic hemorrhage, pero sa mga buntis talaga, bawal ma-stress. Actually, hindi mo sinabi ni OB na mag-bed rest ako, pero mas pinili ko na lang na talagang wala ako masyadong gawin. First trimester, talagang sobrang nakakatamad. Ayun, talagang maghapon na nakahiga, tatayo lang ako pag-iihi, or magpupoops, or maliligo. Wala talaga yung sobrang magpakapagod ka. Nagpaano rin ako, parang pumapasok kasi yung anak ko noon, ginawa ko, pinapahatid at sundo ko siya sa tatay ko or sa pamangkin ko or yung sa asawa ko pag wala siyang work, siya yung nag-aasikaso. Okay, so nung dumating yung second ultrasound, meron pa rin akong subchorionic hemorrhage, pero lumiit na raw, sabi ni OB. Sobrang thankful din naman na hindi ako dinudugo nung time na yon. Kasi nga, pag may subchorionic hemorrhage ka, may bleeding ka talaga. Sa ibang cases, may ganun. Meron namang wala, talagang kailangan mo lang na mag-bed rest para mawala at uminom ka ng pampakapit. After 3 weeks ulit, inom pa rin ng pampakapit. Tapos sabi nung OB ko na after 3 weeks wala na yan. So nung bumalik kami nung April 11, parang nagpa-ultrasound ako ulit. Pero hindi na ako transvaginal kasi medyo malaki na raw si baby noon. So pelvic ultrasound na yung ginawa sa akin. Ayun, nakita na wala na akong subchorionic hemorrhage. Pero syempre, iniiwasan ko pa rin yung sobrang maraming gagawin, yung magbuhat ng mabibigat, kasi nga
talagang pagbuntis ka, talagang mag-iingat ka talaga. So, yung ininom ko pala, yung nireseta sa akin ng OB ko is yung progesterone. Yun lang naman. At ng advices ng doktor, ng OB natin, kailangan natin sundin. Huwag matigas ng ulo. Lalo na kung meron tayong subchorionic hemorrhage. Pag-iingat ang kailangan. So, mga mommies, if you are watching this, huwag kayong kabahan. Lagi lang kayong susunod sa mga doktor ninyo, sa OB nyo, and if ever na merong subchorionic hemorrhage, ay punta na tayo sa ating doktor para malaman natin kung ano yung mga dapat natin gawin at ano yung mga dapat nating inumin. Ayun. So, I'm sharing this one kasi I know how scary this experience para sa ating lahat. Share nyo naman yung inyong mga stories, ano yung mga ginawa ninyo, ano yung mga na-feel ninyo. Para syempre, diba, if merong new mommies out there, first time mom na makakita ng video na to, makita niya yung mga, kung ano yung mga ginawa ninyo, para awareness na lang din sa lahat. So, this is the end of my vlog, and I hope na magkita-kita tayo ulit sa aking next video. So, bye mga mommies!